I'm here, hindi ako tumakbo. Like, I have been seeing sa mga social media na may manhunt for me, may tracker daw ako. I never left my house. No, I have been a constant figure sa house. I go out with my kids. Nakikita ako kahit sa Senate. Every day nung pumupunta ako dun, naka-logbook pa, makikita sa Senate, nagla-logbook ako. Never even had an inkling of leaving the Philippines when I could. Pero I never did that because ako, wala kaming kasalanan na mag-asawa. So, we are here to prove na wala kaming kasalanan talaga. Senaryo nakikita ninyo, kung ganyan po, na iserve na yung warrant ninyo, ano ang next na nakikita ninyo mangyayari? As explained by my lawyers, baka malipat ako sa detention or kung saan yung kulungan. Kasi when I was campaigning, we visited city jail ng area namin. So, nakita ko naman yung setup. So, yun yung nakikita ko. Ngayon po ba meron kayong mga security threats sa ngayon? Sa Facebook, sa messengers ko, madaming gustong pumatay sa akin. How do you feel about it? Natatakot ako, pero syempre, kung gusto mong patay, patayin mo na lang. Di mo na i-announce na papatayin mo eh. Pero syempre, mas takot ako na baka may mangyari sa mga anak ko. Pero syempre, yun yung papatayin ako, gusto nila, so be it, why not? Kasi wala akong kasalanan. It's what they are just thinking about, kung sino yung mga disguise na yan. Kasi never naman kami nagpa-interview or nagsalita talaga eh. We let people my kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko.